Ba may privilege speech. Oo. Tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Kasi napansin ko na nag-imbestiga na, nagsimula na, natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang mga susunod, may bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Sa rules ba, pwede pa ba yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Kumbaga, kalabisan na yon. Pero may napansin ako dyan, Senator, no? Nung nakaraang linggo ay, kasi sa mga nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko, parang sabi ko parang hindi tama. Meron ako napansin na parang, para bang, bawa, maliligo ka dyan, di ba? Okay. Maliligo ka, nakapagsabon na, ay sinubon mo pa uli. Bakit? Tapos na maligo, ha? Anong napansin mo? Hindi, kasi parang sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ang pagkakaalam ko, di ba may privilege speech. Tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Kasi yun ang, kumbaga sa introduction di ba? Okay. Napansin ko na nag-imbestiga na, nagsimula na, natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang mga susunod, may bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga, Senate investigation, ngayon ko lang nakita may gano'n na... Mabuti napansin mo yon, Nelson. Akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayin yon na parang ako lang. Baka akala na, baka isipin pa nila kung... Parang kayo pa namumuna kung anong motivation, Pero sa rules pa pag-usapan natin, walang ibig sabihin ano pa man. Sa rules ba, pwede pa ba yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Parang may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo. Hindi dapat na ginawa pa yon. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagka-liberal naman sa... Pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Kahit naman hindi ka miyembro ron, pwede ka namang magtanong. Lalong-lalo na kung katulad at doon na lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Pwede pala naman yun. Pwede naman yun Ayun. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang project. Actually, nabanggit na yung mga yun sa komite. Kasi ang pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti isumite mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw siyang nakita sa ganitong lugar, sa ganitong siguro, mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan. Hindi yun ang listahan. Nagtagumpay lamang siya dun sa may mga optics, may mga litrato. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Di ba? Ayun. Pero sa inyo, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun parang pinalagpas nyo na lang. Ay, ako naman
lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagkaliberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalong-lalo na, matatanda na sila ron. Opo. Ako naman, sabi mo nga, transfer lang. Bagong transfer lang ako di ba? Kasi, kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Para kasing, ito pakiramdam ko lang Oo. na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, privilege speech, parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng, hindi ba? Katulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission 2 ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang mukhang masasapawan tayo. Magtayo rin tayo. Natin. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So, bukod na investigating body ito? Ito, independent body na ito. Sen, mukhang, sa tingin ko, bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senator Kiko Basan ay, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Anong gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin. Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject matter. Ano po gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya Tsaka wala siyang tiwala sa committee. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakakainsulto yung ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang di ba? Parang first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate ko. Di ba, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman, yun na, sinabi ko sa iyo. Ako, ang pagkakaintindi ko dyan, iniinsulto niya ako Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon Committee. At pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, Sen, baka malabo pa baka ayawan ng taong bayan yan Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako
chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito Wala nga, pala kayong tiwala eh. Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Oho. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. Oho. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang haharapin mo at iimbestigahan mo, Opo. hindi mo nakakayanin naman ang isang araw. Oho. Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Oho. Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman Conchita Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin,